Philippine Attovy Nanotechnology boldly takes the risk in solving this crisis. Nagsimula ang Attovy for personal use sa farm namin. Since hindi naman kami naturally born farmer, pero nakita namin ang ganda ng resulta. Kaya nag-decide kami na i-share ang technology. The aim of the company is threefold: educate, share, and inspire. Ang Philippine Attovy Nanotechnologies originated from the Philippines, so proudly Pinoy tayo. Ang Attovy technology ay tumutulong para mas maging efficient ang physiological structure ng ating mga alagang hayop or mga pananim through inputs or pagkain. And as a result, mas mabilis ang paglaki nila, mas mababa ang feed intake, at malaki ang kabawasan sa mabahong amoy ng dumi ng ating mga alagang hayop. Immediately, maaari na rin itong gamitin as organic fertilizer because of the undigested protein, which serves as food for the bacteria. Steps must be made. Actions must be done. The Philippine Attovy Nanotechnology is at the forefront of initiating change and invites you to be part of this solution. And more than ever, the time for action is now. Good afternoon! Para tigilan pa yung Gising! Happy Tuesday afternoon po sa inyo lahat. Yes po. Ayun, welcome ho sa ating Farmer's Talk. Tuesday edition, 4:30 ng hapon po. Yes. At ang ating paksa ngayon ay yung ikatlong bahagi po ng pinag-usapan natin mga lahi-lahi. Yan. This time, ang ating paksa ay... Ayun. Sandali lang ho. Paksa natin ay, ano ang purebred na baboy? Yan. Ano ang kahalagahan nito kung gagamitin sa ating produksyon? Yun. Yan. Importante yan. Napakahalaga ng topic niyan. Correct. Yung sequel, no? Yes. At dahil po dyan, Dami ng live. ay, oo nga. Yes. Opo. Advance. Oo nga, ang dami. Advance, thank you. Salamat. Salamat po. Okay. Okay, ano ang purebred na baboy? Yan, wala ba kayo ideya man Yung lang ba yung ano, kinakain? Yung bread? Purong tinapay? Tinapay. Pure food? Oh, eto po, mga kaibigan. Okay. Ala, mali no? Eto po. Ayan. Kapag ang mga magulang ng isang baboy ay registered na member ng ganun ding breed, ang baboy ay pure breed. Tinatawag na pure breed ang baboy kapag ang baboy ay pinalahian sa kaparihong lahi o breed at merong pedigrees na makakapagpapatunay ng kanilang lineage o pinagmulang angkan. When the lineage of a purebred animal is recorded, the animal is said to be pedigreed. Yung pedigree. Wow. Yeah. Meron Yun. palang degree, ano? Kala ko dati yung pedigree, ano lang, brand Yung brand ng niya ng pagkain dog food. Oo. Kasi nagamit din natin yan. Doon pala siya kinuha. Yes. Ano naman ang kaibahan ng purebred sa crossbred? Yan, kaibahan ng purebred sa crossbred. Ang purebred is an animal with parents from the same breed. Kala ko sasabihin mo, tunay na tinapay na puro. Oo, yan. Yung isa yun, tumuwid. Saka singer yan eh. Yung purebred, okay. Hindi Yan. nga The sa one isang is- kanta ng bread. Tayo sa crossbred. Ayan, o. Cross muna. An animal with parents from different breeds. Yun. So, nag-review lang ho tayo mga kaibigan. Seriously speaking, ang pure na breed ay yung mga magulang nila kapareho ng breed. Oo, isang breed. Example. Landrace to landrace. Landrace ang anak, landrace pareho ang magulang. Yes. Ayun. Parang nagkakalala ko yun Namatay na yun eh. Namatay na yun. Nahulog sa jeep. Yes, sabi ba? Para. So, yun po yung sample ng purebred. Yung parents nila, same breed. Tapos, syempre, yung anak, yun din po yung breed na makukuha. Yes. Okay. So, paano po lumikha ng purebred? Ayan.
Merong mga breed o association sa mundo na nag-maintain ng pedigree registres ng mga purebred animals ng bawat lahi o breed na nagdadagdag sa magaling na angka na ito. Ang pagre-rehistro sa mga hayop na gagawing palahian o breeding stock ay kailangan gawin para na din sa pangmatagalang pangangalaga ng mga lahi. Sa pamamagitan ng pagre-rehistro ay nasertipikahan o napatunayan na ang purebred status ng hayop, bukod sa matitiyak ang availability nito dahil sa maiingatan sila sa mga susunod na henerasyon. Yun. Oh, kasi minsan tinatanong nila kung paano mo magagawa yung purebred, 'di ba? So ibig lang sabihin pala kailangan yung paglalahi na yon, yung pinagmulan na yan ay nakarehistro. Yes. Oh, para Kompleto. masabi talagang purebred, hindi pwedeng boka-boka lang. Saka may mga associations nga, katulad ng binasa, sinacertify talaga na itong grower na to nag-aalaga ng pure breed animals. Correct, correct. Yun yung katunayan Oo. ng isang lahing inaalagaan mo is certified as Oo. purebred. Oh, kasi kumbaga, doon nakarehistro, ito po. Yan. Remember, a registered pig is a purebred pig whose name, herd, and registration numbers, date of birth, pedigree, and name of owner are recorded with the Breed Registry Association. A pig must meet all the requirements of the Breed Registry Associations in order to be registered. Yan. Ayun. So, breed registry associations issue registration certificates or papers to owners of registered swine. Yan. So, ang sumunod po dyan, when registered animal is bought or sold, the seller must send the registration certificate back to the breed association so the ownership can be transferred to a new owner. Yes, if you buy a registered animal, make sure that the seller transfer the registration paper to you. Yan. If you plan to show the animal, make sure that ownership is transferred to you before the show's entry deadline. Okay, most youth shows require that the purebred animal is registered in the exhibitor's name and not a parent or farm name. Yan. Oh, alam niyo na. So, ganun pala, dapat, yung nagbebenta ang nagtatransfer ng title. Yes. Yung sa alaga. Hindi yung katulad ng iba, bahay, kotse. Ang nagtatransfer yung bumibili. Oo. Ba't nga ba, no? Oh, so, iba naman kasi yung policy pag ganitong livestock yung pinag-uusapan. Oo. So, importante, nakarehistro at yung mga requirements sa tugunan. Otherwise, kapag bumili ka at hindi kompleto o hindi nakarehistro, hindi ka makakatiyak na yan ay pure breed. As a new Oo. owner, dapat meron kang panghahawakang certificate. Yes. Correct, Para rin kung titingnan natin, para rin katulad yan sa mga purebred na aso. Oo. Kasi ganun yung policy. Meron din so, yun, no? yes. Kailangan May record din may record sila. kung ano yung pinagmulan. Tapos, kasi digba kasi may mga bumibili tayo ng aso na gusto natin purebred. Correct. So, kailangan may paper sa pinangahawakan yung owner mismo Oo. kung bibili ka. Oo. Yun. Para sigurado ka na, eto, talagang lahi ng ganito to, di ba? Ganun. Ang isa pang advantage yung mga bumibili nga sa exhibits. Kasi since papasok sa exhibit, chinecheck muna ng mga nung nag-organize na yung mga breed na, tsaka yung mga nag-exhibit mismo, puro, legit, tapos may proper documentation. Yes, So, oo. mas preferred Saka talaga. itong kapag breed. binili mo, kailangan talaga ibalik mo talaga doon sa registration para mapalitan ng name under you. Para Oo nga. Yes. Tama. Okay, so meron tayo nabanggit kanina na salitang pedigree. Oh, hindi ho yung brand yun. Ito ho yun. Yan. Ayan. Anong ibig sabihin ng pedigree? It is a written record of the names of a pig's parents, grandparents, and other ancestors is called its pedigree. Some words you will see used on a pedigree and their meanings are una, Sire? Yes. Yes, sire. Ayan, sire, the pig's father. Next is dam, the pig's mother. Grandsire, the father of the sire or dam, or the pig's grandfather. And the granddam, the mother of the sire or dam, or the pig's grandmother. Yun ang mga tawag. Oo. May mga grand din pala sila. Oo, yes. Oo. Kanununuan. So, malalaman mo kung kanununuan, Yes, sabi nga mga ni Ma'am. lolo-lola. Correct. So, ang bottom line is, anong kahalagahan yan? Bakit natin tinutukoy pa kung yan ba pure breed o hindi? Meron pong sinasabi ang ilang expert. Ito po. Kalagahan ng paggamit ng purebred sa ating produksyon.
The main purpose of breeding purebreds is so that you can get the same animal's features over and over again. Oo. Parang kanta. Paulit-ulit, ano? Over and Siyempre, doon ka sa traits na magaganda. So, Yes. pag maganda talaga yung purebred na nakuha mo, di dire-diretsong yun ang lahing aalagaan mo. Yun na rin. Oo. Yes, kumbaga hindi napuputol yung lahi. Correct. Yan yun. So kung ang gusto mo yung baboy na ang paa puro puti, na merong puti rin na linya, at ayaw mong mabago hanggang sa kaanak-anakan, yun lang ang Yes, kukunin oo. mo lahi. Kumbaga pinaka-signature mo yun. Oo. Yun, isang So, dapat lang, breed. alam nyo ho, kung anong breed ang gusto nyo talagang i-maintain Mhm. sa isang linya. Mhm. Yun. Sa bagay, kapag tayo naman bumili ng purebred, napakamahal no? Yes, Oo. grabe yan. Magkano ba yung mga ganun? Mga 100,000. 1,000. Yes. Oo. So, may pinagbabasihan po sila para para sa pagiging pure breed ng isang baboy. Ito po yung mga tinitignan ng mga namimili ng kanilang breeding stock. Purebred breeders pay attention to many factors when selecting breeding stock. Performance data, structural correctness, muscling, and leanness. Yan, Yun. importante yan. So, napakahalaga pala nun, Pero ano? karamihan, physical. Oo. So, physical. Appearance nung alaga natin, dun nila binibase yung pagpili ng pure breed. Well, of course, minsan pipili mo yung terminal at maternal. Mhm. Di ba kapag sinabing terminal, yun yung sa bore, Oo. your line. Yung maternal, Sa yung babae. sa babae. Inahin. Inahin. Halimbawa, gusto ko, yung kunin mo, Miss Cheryl, na bibilin mo yung ang nanay, matatagang tuhod. Yung marami maganak. Mhm. Pero maganda ang karni niya. Para yung mga anak niya, pwede kong gawing fatteners. So, Yes. pipiliin mo rin yung mga ganong klase. Kumbaga, yung sinasabi natin dati doon sa hybrid, yung phenotype saka genotype na tinatawag. So, may mga breed types dyan. Mhm. Terminal, kailangan titignan mo yung muscle niya, yung pagiging lean ng meat, at saka kung mabilis siyang lumaki. Mhm. Sa maternal naman, Okay, sa maternal, yung mothering ability, importante yan. Raise and care for litters of pigs, high weaning numbers. Yan. Oo. Para ho magkaroon kayo ng ideya at pipiliin. Kasi nung nakaraang air natin, may mga nagtanong, ano yung kukunin ko pag kukuha ko ng inahin? Masyadong marami ho yun. Yes. No? So, kailangan kilalanin nyo yung mga lahi na pwede nyong pagpilian. Yes. Bibigyan po namin kayo ng mga sample ng common dito sa ating bansa. Okay. Ito po, ang isa. Yan. Una po is Landrace. The Landrace breed was developed in Denmark by crossing the native pig with a large white hog from England. The use of the Landrace made Denmark the great bacon exporting country, with England as the chief market. Characteristics: white skin and are free from black hair. They are a lop-eared pig with a long middle, light forequarters, and excellent ham development. The major faults with the original Landrace were leg weakness, Mahina pala ang tuhod niya, no? and splay legs, Uy, iyan. Baka naman yung nirereklamo yung nakabisaklat, may lahi pala siya ng landrace. Yun. Oo. and nervous disorders such as porcine stress syndrome or Yan, isa pa PSS. yan. Oo, sakit. Ayan. PSS still occurs in some strains. Yes. Ayan. Ayan po yung picture ng Landrace. So, Landrace are noted for their ability to farrow and raise large litters. So, yun mapapansin natin, mahaba siya. So, mas so, may ibig capacity sabihin, siya na. magdami siya mag-anak. Madami Yes. maganak. Yun nga lang, ang landrace ay meron palang katangian na pwede siyang nabibisaklat ang kanyang paa, no? Mahina ang tuhod. Yun. Pero kaya niya maganak ng marami. Okay. So, landrace, tandaan niyo po yan para tayo yung nag-aaral pare-pareho on air. And now, next po. Yan, large white. Place of origin, United of Kingdom, large white is a breed of domestic pig originating in Yorkshire. They are one of the most common pig breeds. Produce high quality bacon and pork. Sow have excellent maternal instinct, large litter, and heavy milk production.
good for both intensive and extensive pig farming system, good for commercial production, also good for crossing and crossbreeding and improving other pig breeds. The large white pig is a large in size and of pure white coloration. It has white or pink skin, ditch face, and erect ears of pink color. The breed is easily distinguished by its large size. Picture square bearing, erect ears, and Yun na. face. So, kapag pala large white ay heavy milk. Oo, Gusto yan. mo yung matindi magatas? Nagpagatas. Yan. Oo, Tsaka large malaga white. sa anak. Oo, Maalaga. yan. Oo. So, ibig Hindi sabihin, yung maangil. oo, maganda siyang i-cross talaga sa land race. Ayun. Pero- Yan Para yun, combine sila ng mga genotype. Since nga po doon sinasabi natin mahina ang tuhod, so Nung mas maganda isa. siguro kung maging barako yung land race mo. Ay yung large. Yung large white. Land race. Land race. Oo. Okay, land race. Land So, race. itong land race na sinasabi ni Sir Dave, gusto niya gawing barako. Mhm. Pwede kaya yon? Anong kukunin sa land race? Balikan nga natin. Tingnan nga natin kung may makukuha sa land race. Yung length na pwedeng i-transfer na sa mga liters na ito. Ham development, excellent ham. Pwede rin, ano? Mhm. Kaya lang kung nag-display leg siya, baka bumisaklat siya habang Hindi, kaya nga meron tayo mga bagong technology yung ginagamit na artificial Ayun. insemination. Oh, AI. Pwede. So, tama ka okay. doon, tama Oo. ka doon. So, kukunin mo na lang yung similya nila tapos saka mo ilalagay doon Yun na sa lang, huwag ka inahin. na sumampa. Oo, may... Mahina Hindi, kailangan magbalot na ng ating... So, eto po naman yung pinanggalingan ng ng Large large white, yung Yorkshire. Yan. Okay. So, Wow. okay. Wow, Yorkshire, originated in England, white, large, erect ears. The mother breed produces large litters. Ba, ang galing Kitang-kita nyo. sa picture. Nakita nyo, ang laki ng Oo, picture. oo. no? Laking belly niyo. Oo nga. Busog na busog yung Oo. Pangalan pala niya, Nay. Nice. Nay, okay. Uy, ano kayo? Credit to the owner of the Yes. photo. Yes. The Thank you po. internet Thank po. you. Thank you so At much. least na visual, nakikita nila kung ano yung itsura ng Yorkshire. Yes, oo. Ang ganda, no? Malaking, ang daming gatas. Daming gatas, yan. oh. Oo, tingnan nyo naman. Oo. And next, ito po ang Hampshire Hog. The Hampshire Hog origin is southern Scotland and northern England. They were known as the Old English breed and were admired for their proficiency, hardy vigor, foraging ability, and outstanding carcass quality. The Hampshire is a black hog with a white band around the body of the shoulder, including the front legs and feet. The head, tail, and back legs are black. Their ears are erect, and their face is longer and straighter than other breeds. Hampshire sows are very prolific. So, ano siya? Palaanak. Oo, ayan. Prolific siya. Have extra longevity and make good mothers. They have been used extensively in crossbreeding because of their good carcass quality. Maganda rin karne, no? Yes. The modern Hampshire is the leader in the producing carcasses of high quality and size. The Hampshire is smaller than some breeds. Malit nga lang siya. Photo credit to Britannia.com. Britannica. Britannica, I mean. .com. No, thank you. Thank you. Oh, Cute niya, no? sa Nakakatuwa karga, naman yung shade ng So, kulay ibig niya, no? sabihin siya, hindi Pantay siya na pwede pantay pang dun sa... inahin. ano lang Kasi may siya, clip. yung mga hanggang medium build daw yan eh. Cross Pang nga. crossbreed lang Kasi siya. maganda yung carcass niya. Oh. Improving quality ng meat. Pang- Pwede. So, Yes, maganda talaga, yes. land race to Hampshire, magandang i-cross. Oh, ito yung isang tanyag. Marami ito yung mga kababayan natin. Ayan, yung Duroc. Yeah. Ayan, origin, the modern strain of Duroc most likely resulted from two different breeds, the Jersey Reds and the Duroc strain. Duroc pig is the first breed to have its genome sequence was a sow. Oh, talaga? Ayan, special notes, very hardy, good behavior, calm temperament, less aggressive, grow faster,
good for extensive system, good for both cold and warm climates. Sows are known for producing large litters and they take very good care of their piglets. Ayan, Duroc pigs are reddish-brown, large-framed, medium-length, and muscular with partially drooping ears. Excellent meat-type breed. Wow. Magandang karne. Yan, photo credit to Tough Nickel. Yes, thank you, Tough Nickel. So, kaya pala ang Duroc, marami nag-aalaga. Maganda Yes. siya sa karnihin, maganda rin siyang mother. Oo. Inahin. Matibay din sa mga sakit-sakit ang durok. Oo. Yes. Pero hindi siya ganong dambuhala na katulad ng mga landrace, large Oo, white, yan. ano. Tamtama lang yung laki niya. So, ibig sabihin marami, pwede siyang i-cross kahit saan. Tapos maganda pa yung temperament niya, kalmado lang siya. Kalmado So pag lang. binabiyahe mo siya, hindi siya irritable. Tapos pagka pinapasampa na sa mga inahin, kasi kadalasan ng mga ginagamit na durok dito, yung mga terminal eh. Ah, talaga? Oo. Sa Sila yung mga malalaki. barako. Barako. Malalaki. Sabihin malakas siya sa stress. So yun. Okay, so ayan po, Duroc. Yan po ay nag-originate, sa Jersey. Ang Duroc pala ay hindi matukoy kung saan talaga nagmula. Pero yung modern strain ay sa US o Okay. United States na tukoy. Kaya pala medyo may pagkakasay Jersey Reds. Yes. Oo. Okay. So, modern na siya. Modern strain. Italiano. Hindi talaga nila matukoy. Unknown talaga kung saan nagmula. Okay. Okay po. Tinanong mo yung bata, saan ang galing yung durok? Sa kapitbahay po. Now, P-Train. Ayan. P-Train. In the first half of the 20th century, the breed P-Train pigs have been created on the Belgian territory. It brought this kind of method of reproductive crossing of a few pigs, which include local pigs, representatives, Berkshire breed, Yorkshire pigs, large white pigs, Old English type, as well as several other animals Dami, of ah. other species. P-Train initially had high meat productivity, which after many years has not changed. Yun. Oh, so, ito yung picture po ng P-Train. Wow, ayan yung Spotted. Vatican, ano? Spotted. Spotted. Oo. Black toe. Ayan, ang Yung baboy na gala. Ayan. Parang nagdumi. Yan, P-Train. And then cons, undesirable meat, pale, soft, exudative. Ayan, porcine stress syndrome, slower growth rate. Yung pala ang kapintasan niya. Oo. Ayan, yung characteristics niya is wide loin, heavy muscled ham, short, stocky legs, reach maturity at a slower rate. Mabagal. Mabagal. Okay. Yan, the breed is of medium size and is white with black spots. Around the black spots, there are characteristic rings of light pigmentation that carries white hair. The ears are carried erect. Yun. Okay. May nakikita tayong mga ganun, ano? Oh, yung Diba? spotted. Oo. Pero ano pala siya? Medyo sa akin, hindi pasado. Oo. Pero may nakikita rin tayo dun sa mga backyard. Minsan halo, ibig sabihin may cross siyang... Cross na. Oo, may cross siya. Ang maganda sa kanya yan, sabi nga, heavy muscled ham. No, yung yung karne nila, wide loin. Oh, mahaba yung pinaka tenderloin, mga ganun. Oh, yan. So, Masarap. hindi ibig sabihin, pag nakakita kayo ng biik na binibili niyo, kasi iba namimili lang ng pulig na may spot, hindi na po lalaki yan. Baka mamaya kasi na-crossbreed na yung skin coloration, nakukuha lang sa ninuno. Okay. So, huwag Okay. natin pipiliin pag guys spotted. Oo. As bilang inahin. Hindi, as inahin, Correct, huwag mo na lang correct. siyang kukanin. Oo. Pwede mo na lang siyang slaughter. Yes. Ganyan. So, eto po, Miss Anna. Yan. Berkshire. Berkshire. Oh, Its origin Daryl. was a Berkshire. Its origin was in Berkshire country, England. Berkshire hogs are black and generally have 6 points. The points are composed of 4 white feet, some white on the face, and white switch on the tail. Any or all white points may be missing. An animal of this breed with more than 10% of the body in white markings is disqualified for registration. Bago, yun ha. Okay. Hindi pwede. Hindi ka Sabi na po pwede. dito, ma'am, in conformation of fleshing, the Berkshire generally conforms to the ideal meat type. Hugs and produces a high grade carcass. They lack good growth, and mature Berkshire Hugs is of medium size, and the sows are not as prolific Prolific as as the other other breeds.
Pasensya na pa, bulol sa R. Oh, so hindi siya madami mag-anak. Yes. Hindi siya prolific. So, Pero ideal siya for meat pie. oo. So, fattening lang. Pang-fattening lang siya. High grade nga po ang sabi. So, yan po yung itsura ng Berkshire. Yun. Parang native, no? Malapit-lapit sa native. Pero bilog na bilog siya, no? O, yan. Yung uso niya maiksi lang. Nasa yung hiwa sa likod, yung nilalagyan ng barya. Ayan. Ayan, Parang ayan. punong-punong alkansya na yan, ah. Ayun. So, ibig sabihin, short. Sabi po dito, yung Berkshire daw is the most distinctive characteristic of the Berkshire is its head. The snout is short and turned up, and the ears are erect. Okay. Tayo po yung tenga, maiksi yung snout, and then yung Berkshire head. Yun. So, yan po, nakita nyo yung paa. Na kapag hindi daw po gano'n ng, syempre, ni-inspect yan bago i-rehistro yan. Oo. Oo. Pag hindi nakuha yung 6 points na puti-puti. Ma'am, pa-focus ng data. Sige nga. Ano ba yung puti-puti na sinasabi? Yung paa. Ayan. Ayan yung paa sa baba. Yan. Meron diyang patsi din na puti sa buntot yan. Buntot? Sa muka. Oh, para hindi siya nakafocus. Meron konting beg. Ayaw nga pala. Paano? Ayan. Yeah. Ayan. Ayan. Game. Puti-puti sa Ayan. paa. Sa paa. Ayan. Ayun, may puti siya, di ba? 4 ang paa. Kaya 4. 4 points na yun. Nasa face. Pang-5. Pang-6 yung buntot. May puti sa buntot. Ayan. Pero itong isa, merong white sa belly type ko. Belly. Yun sa Anyway. picture. Basta huwag na Anyway. daw kukulangin. Wag lang. Hindi siya pasado. Okay? So, yun po ay mga common na baboy. Marami pa pong iba. Sorry, hindi na po namin may pipicture lahat kasi maikli ang ating oras. Pero at least nagkaroon sila na idea, mga partners. Yes, oo. Importante. Kasi minsan may mga diferensya nga yung alaga nating baboy. So magkakaroon ka ng idea na baka yung lahi nito o nalahian to nung isang baboy na gano'n ang kahinaan. Yun, oo. Okay, so yan po ang ating topic ngayon, purebred. Sana marami kayong natutunan tsaka nagkaroon kayo ng idea kung paano kayo mag-breed ng mga sarili nyong mga alaga. So ang kahalagahan nun ay ma-maintain lang yung katangian niya mula sa kanununuan. Okay. Alright, thank you so much po. At sa mga susunod po sana ay tutukan nyo pa rin ang ating palatuntunan na Farmer's Talk. Yan. Siya nga pala, sandali ho mga kaibigan, may sorpresa po pala kami sa inyo. Yes, surprise. Surprise! So, siguro po, Panoorin nyo na lang po. Sa panahon ngayon, isa sa pangunahing nagiging problema ng mga nag-aalaga ng baboy ay yung patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain o commercial feeds. Kaya naman, ang Team2B ay nakaisip ng pamamaraan upang makatulong at mapababa ang gastusin sa pagkain. Ang 1:5 half budget feeds ay nilikha ng Team2B upang tumulong at umalalay sa ating kababayan na nag-aalaga ng baboy. Tara na sa San Jose, Batangas at ating alamin kung ano ang karanasan o naidulong ng 1:5 half budget feeds sa kanila. Kapansin-pansin na mabilis ang pagbigat at hindi mabaho at malangaw ang mga dumi ng mga alagang baboy. Compare nyo sa ibang babuyan na hindi gumagamit ng ato-base, ay maamoy talaga. At Sa tulong ng 1:5 hog budget feeds, nakatipid ng halos 30% sa gastos sa pagkain. Kaya naman, sa tulong ng 1:5 hog budget feeds, ang problema sa pagtaas ng presyo ng commercial feeds ay may solusyon na. yung gustong subok ng negosyo babuyan, huwag silang matakot mag-experiment kung gusto nilang kumita, gumamit ng mga makabagong teknolohiya na may mga nag-i-introduce na mga katulad nitong si Sir Walter, ang Atubi, ay pwede niyong subukan. Ang Atubi tsaka Hog Baltic sila.
makaka-menos sa pagkain, medyo mas maganda ang kikitain kaysa sa purong commercial feed ang gagamitin. Hanggang sa muli, ito po ang Team Matowi na walang sawang tutulong at gagabay sa inyo. Yan. Congratulations. Congratulations! Yan. Yun naman. Oo Okay. naman. Ang laki ng lugar niya, no? Oo, laki sa may San Jose. Sana sa Batangas po yun. Tsaka ang gaganda ng baboy ni Sir. Oo. May lahi May ng ano lahi? yung isa, may spot ng ano. May P3 na lahat. Oy, galing na. Oo naman, galing, galing. Wala. Galing. Oo, so natututo talaga tayo. So, meron pa po tayong, so thank you so much po for sharing. Dapat sana lahat po ng ating mga kababayan na nanonood ngayon, na meron din silang mga ika nga nakitang kabutihan, ay may share nila sa ibang tao para makapagbigay ng inspiration. Yes, oo. So, meron pa pong isang tao na atin po namang pinasasalamatan. Si Mr. Neptali Ramos. Yan. Opo. Thank you po, sir. Thank you. Nakausap po siya ng Team Atubi at ito po ay ilalabas namin yung kanyang experience. Actual po ito para sa kapakanan ng mga nagtatanong sa paggamit ng 1:5 plus Atubi and BMN commercial feeds. Yes. So, bilang pauna po muna, narito ang authorization na binigay sa atin. Nakausap po siya ng Team Atubi through Walter Alvarez account. Yan. At nakita niya naman, sabi ay, sige po, go ahead, makatulong po sana. Ayan. Thank you po, Ako, sir. napakalaki. Thank you. Oo. Thank you. Yes. Ang bait naman ni Sir, no? Oo. So, ibig sabihin, hindi siya madamot. Magbigay ng kung ano yung nagiging experiment o trial niya using yung ating mga product. Sana tayong lahat, ganun din sa mga kasama natin. Kung kapitbahay man yan, kamag-anak, o doon sa mga gusto lang talaga mag-aral, kung paano mag-alaga ng livestock. Yes. Sa mga ginagawa po nilang pag-share na ganyan, yung hindi po nila sinasarili yung technology, mas lalo po kaming nai-inspire na tumulong sa inyo. Yes, tama. So, yun. Yan. So, dahil po si Sir Neptali Ramos ay buong puso na nagpaunlak na o pumayag sa atin at i-feature yung kanyang ginawang style sa pagpapakain ng 1:5, hayaan nyo po na si Miss Ana. Ako ba yun? Batsar. Oo, Ako ba? ang atin pong animal nutritionist ang magpakita sa inyo, pwede nyo rin gayahin or magsarili kayo ng style. Yan. So, narito po at sisimulan natin. Handa nyo na po yung ballpen at papel ninyo. Yes, opo. Yan. Na. Teacher tayo. Yes, Teacher Ana. Okay. Una muna kasi, tama na, nalilinig ba ako? Yes. Yan. Una, tingnan muna natin yung feeding program for swine. Standard po yan kasi yung iba nag-request kung ano daw yung talagang tamang age na pag-ship ng ration sa Ay, teka, sandali lang Sandali lang, Miss Ana. Ulitin natin. Hello. Okay, Yan. Narinig na po. Okay. Okay. Ganito. So, una muna, bago natin ipakita yung computation kay Sir, na ginamit ni Sir Neftali, ito po yung standard feeding program for swine. So, makikita natin yung may age, ration, feed consumption, and then average weight o kilo, ano. So, sa age 7 days to 30 days, ang pinapakain po natin dyan, piglet booster or yung creep feeds. And then, yung feed consumption niya, approximate po yan, 200 grams to 500 grams. And then, titimbang po dapat siya ng 5 kilos to 10. Pagdating po ng 31 to 60 days, hog press starter na po yung papakain natin. So, yung feeding consumption niya po is 500 to 1.5 kilos per day per head po yan. And then, dapat titimbang siya ng 15 to 20 kilos. Pagdating naman ng 61 to 90 days, hog starter ration po yung papakain natin. Ang approximate feed intake niya is 1.5 to 2 kilos. Averaging kilos niya ay 30 to 40. And then 91 to 31 days, hog grower. Kakain po siya ng 2.2 to 3 kilos. 45 to 60 ang average weight niya. And then pagdating ng 132 to 180, hog finisher feeds, 2.5 to 3 kilos ang feed intake niya at titimbang siya ng 85 to 90. Yung iba po sa pag-aalaga, hanggang dito lang po siya.
Kasi yung kaya nilagay natin yung hog finisher, most sa nabibili nating feeds may hog finisher. Pero mostly dito sa south, sa pag-aalaga, pwede naman ng hog grower na lang. Ayan. And then, ito po yung standard average weight of swine. So, para makita lang natin tandaan nila, ano ba yung talagang weight na Dapat meron. Dapat na meron sila. And, ayan. So, sa 4 weeks, meron, or 30 days, meron dapat na 7 kilos. Ayan. 6 weeks or 44 days, 12 kilos. 58 days, 22. So, pagdating ng 10 weeks to or 72 days, 30 kilos. 12 weeks or 86 days, 40 kilos. 14 weeks or 100 days, may 50 kilos na dapat siya. Pagdating ng 16 weeks or 114 days, 65 kilos. 18 weeks or 128 days, 80 kilos. 20 weeks or 142 days, at least nasa 90 kilos na siya. Pag 22 weeks na or 156 days, 110 kilos na siya dapat. Yan po. Or yung harvesting time kung ano man ang recommended or desired weight ng gusto nyo. Ayan. Ito yung sinasabi na natin na formulation na ginamit ni Sir Naftali. So, yung ating ratio dyan is 25-75 ratio. Grower stage. And then, meron po siyang ingredients na ating 1:5, hog grower feeds, A2B and BM, and yung water. Yung batch weight o yung kilo ng kanyang ginamit na 1:5 is 2 kilos. Ang hog grower niya is 6 kilos. A2B niya is 10 grams. NBM 20 grams. O ang ginamit niyang water o yung paglagay niya ng water is 28 liters. And then, ito po yung makikita natin yung ginamit na Yung unit presyo. price per kilo yan. Siyempre, yung ating WHPL, 50 pesos. Hog grower niya is 29 pesos. Yung A2B is 470 and 350 yung NBM. So, pag kinompute natin niya, 50 pesos times 2 is 100 pesos. So, yun po, nakita natin yung mga computation. Total po nan is 285.70 per first feeding po yan. Yan po yung total ng cost doon sa sa kanyang mixture. Yan pong mixture na yan ay pinakakain niya sa 10 heads na baboy. Ano yan per day? Per day yan. Per day, 10 baboy. Yung baboy. Halaga niya ay 285.70 lang. So around, exactly 28 pesos and almost 60 centavos per head. Lumalabas. Per day. Pero, tingnan natin sa second slide. Ayan. Ayan po. So, ito yon ay makikita natin yung savings. So, yung pinapakain ni Sir is 10 fatteners. Yung feeding per day niya is twice a day. At 2 beses. Twice a day. Sa 2 beses siya sa umaga saka sa hapon. So, yung nakita natin kanina, yung slide kanina, 285 for 70, yung isang mixture, twice siyang nagpapakain. Ayan, twice siyang nagpapakain. So, ang total nan sa isang araw, 571.40. Okay. Oo, Per okay. meal pala yun. Oo. Yes, per million. Okay. Pero tingnan mo muna natin. Kung using commercial feeds, twice a day ka nagpapakain, pero yung feeding intake ng bawat baboy is 2.5. Yung 2.5, i-times mo doon sa ginamit mong 29 pesos per kilo. Oo, ng feed. oo. So, magkano yun? Gagastos ka ng 725. Yun. Di 72.50 yung 2.5 sa isang baboy. 10 yung pinakakain mo, 725. So, yun yung exact cost ng feeds mo per day. So, ano ba yung magiging savings natin per day using the 1:5? So, yung 725 minus 571 equals to 153.60. Kung may calculate po kayo dyan, pwede nyo i-compute. Yan yung na-menos niya. Yes, ito Oo. yung per day yan ha, Per sa 10 day. baboy na yan. Oo. Kung computing natin o savings natin for 30 days, meron siyang savings na 4,600. 4,600. Isang buwan. Isang buwan po yan. So, kung i-compute natin, yung 153.60, i-divide mo per 10 heads, lumalabas po yan ng 15.36 savings ng feed cost mo per kilo. Yan ang natipid niya 15 pesos. Mo, ha, per sa isang kilong feed cost mo. Oo. Kung
ipa-percentage natin, nasa 52% yung magiging savings mo. Ang nagiging savings niya. Saka pag nakita niyo yung 4,600 sa loob ng 30 days pa lang yun, ilang buwan nating Na dapat ay gastos mo yun. Yes. Yan yung napakalaki na tama yung nagiging sabi natin na using 1:5, at least 30 to 50% savings. Yun. Mataas pa nga po kasi 52%. Yes. Yes. So, depende kasi maraming trials na ginagawa din si Sir eh. So, Oo. yun yung kagandahan ng gamit ng 1:5. Oo. Okay. So, Miss Ana, bale lumalabas na yung ginawa ni Sir Neptali ay sulit. Yes, oo. Kasi, kumbaga, kahit pa sabihin natin na 153 pesos and 60 centavos sa 10 heads ang kanyang Namenos. Pag itinimes mo yan sa isang buwan, malaki, 4,600. Yes, oo. Malaki yan. Kumbaga, yung 406,000 mo pambayad mo na ng ilaw, may matitira ka pa. Nang pambayad mo rin doon sa mga caretaker mo. Nakakabili ko pa nga ng kulig eh. O, diba? So, sana nanonood si Sir Christopher Ian Marquez na kumukuha din siya ng ideya kay Yes, Sir oo. Neptali Ramos para nakita nyo po kung paano ang pagkwenta no? Doon sa natipid. Kasi Opo. parang sa kwenta niya is pareho lang daw ng gagastos kung commercial page at saka kung 1:5 na may commercial page sa siguro kaya ganun, baka tingnan natin kung paano mixture ang ginagawa niya. At saka kung paano yung computation na gamit ginagawa din. Kasi minsan nakakalito eh. Kaya nga, yun sa previous na computation natin, iba yung per kilo na ginagawa natin. So sa atin, basis doon talaga sa total, hindi na natin isinasama yung tubig. Yung total na ingredients na lang ang ating, para mas accurate or eksakto yung mga computation na pinapakita natin sa kanila. Thank you. Pero kung naguguluhan pa rin po sila o nagtatanong, pwede po kayo tumawag sa mga telephone numbers natin, Miss Cheryl. Yes, office number po is 0917-875-4262, 0917-540-8887, at 0939-917-2858. Sa London po is 842-3003. Yes. Kung nakikinig or nanonood po si Sir Christopher, may number naman po ako sa kanya. Pwede naman na ako tawagan at pwede ko siyang i-assist kung paano yung computation na ginagawa niya at para matulungan din po kayo. Bali yung tinuro ni Miss Ana tungkol do sa dapat ito na ang timbang niya more or less, ganito ang kinakain niya pag ganitong edad. Nasagot na rin yung tanong nung isa nating nasa Facebook, si Mr. Christian Valencia. Kasi Yun. sabi niya, meron po ba kayong chart na dapat gaano karami ang kainin ng isang baboy para makompute ko po start at weanlings. Kasi kada lumalaki po sila, padami ng padami, dapat ang kinakain nila. Pasensya na po, nag-umpisa pa lang po, magbaboy. Yan po, makatulong sa inyo po yan yung ating ipiniresent kanina. Okay. Bahagi po ng nai-message ni Sir Christopher Ian sa ating Facebook ay sabi niya, patulong po. Suggesting ko, 2.5 kilos a day ang pakain ko sa feeds. Ngayon, gamit ko 50-50 concoction. Nasa 2.5 kilos din ng mixture ang pakain ko at nagpapasnack pa sa tanghali. Pero pansin ko, gutumin sila. Nandito yung factor na gutumin. Siguro yan ang dapat natin paliwanag sa kanya. Oo. So, ang itanong ko lang po dyan, ilang beses siya magpakain, at saka ano ba yung, kasi parang hindi ko nakita kung ano, yung 50-50, sinunod niya ba yung table na ibinigay natin sa kanya. Yun yung mas magandang, mas bago ako mag-react, mas malaman natin kung ano ba yung talagang detailed na ginagawa doon sa inahin. Oo, kasi ang sistema natin, di ba, mga partners sa tinuturo sa mga kababayan natin, sa unang pagpapakain, obserbahan nyo kung kulang o sobra yung tinimpla nyo. Para alam nyo na sa susunod na pagpapakain kung tatama na yung pakain nyo. Yes. But anyway, kung sumobra man, kakainin naman nila yan maya-maya lang. Oo. At isa pa, siguro iniisip din natin, tama yung sinabi ni Miss Ana na dapat malaman niya yung kay kasi nga gutumin. Sa akin hindi kaya
nag-a-adjust lang yung hayop na hinahabol yung kulang Yes. na sustansya na hindi niya nakuha Posible. nung una. Oo. So ngayon naghahabol siya. So that's good news. Mhm. 'Di ba? Ang baboy naman tumitigil pag talagang Yes. naka-sufficiente na eh. Oo. Saka tanungin natin kung sa guilt ba yan o talagang nabuntis na. Kasi syempre, sinasabi lagi natin, pag buntis yung inahin, hindi natin pwedeng pakainin ng madami. Yung kasi yung one time na may color tayo. Kasi nagkaroon, iisa lang yung naging anak. Kasi bakit? 6 kilos ang pinapakain ng caretaker sa buntis. Yes, hindi, inahin to. Oo, ginawa pati ni. O bakit? Bakit ganun? Ayun po, tatalakayin po natin yan. Pabitin ng konti para doon sa next Saturday. Paglabas doon ng biik, benta na kagad. Oo, yun. Ayan, bakit? So, ayan po. At ito pang isa pang tanong. Actually, galing din kay Christopher Ian to. Ang sabi niya ay ginawa daw niya yung style ng pagre-reheat. Mhm. Pero hindi daw nag-heat ang kanyang inahin. Oo. Iyon, isa pa yon bago tayo din mag-react. Yung talaga bang isang araw na wag siyang papakainin, tubig lang, yung baho talaga ang nangyari. Nasunod ba? Nasunod ba? Kasi yung ganan din yung sinabi natin taga La Union, hindi daw nag-reheat. Kasi bakit po? Yung pala, naawa, pinakain. Iyon ang pagiging problema. Kaya maging strict po lang tayo doon sa mga instruction na binibigay natin para yung makapagbigay ng resulta o magandang resulta doon sa atin. Opo, tsaka yung mga instruction naman po na binibigay ni Miss Anna, ni Miss Annie, ni Sir Dave, tested and proven na po. Yes, opo. Hindi po namin sasabihin nung inisip lang namin na wala kaming pruweba, meron pong proof yan. Yes. Ano din, ang tawag dito, credit po kay Ma'am Yen. Kasi yung isang inahin niya ganun. So, sinabi natin yung kung ano yung gagawin. Alam mo, after 1 day lang, nag-reheat na. Oh, galing. Kasi sinunod yung instruction. Yes. Okay po, now we go to our next segment po. Ang ating nantabayanan na siksik sa liksik. Ayan. Ang next na feature natin ngayong hapong ito sa ating siksik sa liksik ay ang saluyot. Wow. Saluyot, yan. Oo. Ilocano kamat. Oo. Ayan. Hindi. Ayan, saluyot or jute in English, also known teka. din Egyptian spinach. So, from the word Egyptian spinach, this originated kasi siya sa Egypt. Ayun. So, pinaniniwalaan na ito yung mga secret na for good health and beauty ng mga Egyptian royalties nung mga panahon nila. Kumakain sila ng Especially yung Kamukha ni Cleopatra, Yan. saluyot lang pala yung solusyon. Speaking of, ayan, kasama siya doon sa mga Talaga? yan. Okay. Oy, marami kang Tumatangkilik patataubing ng mga saluyot. kaharian yan. Tsaka sa atin dito sa Pilipinas, likas sa sa part ng mga yun nga, ng mga kababayan natin sa Ilocos Sur, Ilocos Norte, Yan, tsaka sa oo. Western Visayas. So yun sagana sa Pangasinan. saluyot. Yun ang sikreto nila for youthful looking skin. Bagay Tanim na nan. Fake saluyot. Ayan, like saluyot. Ayan, tsaka according din sa study ng Department of Science and Technology, ang saluyot is considered as one of the most nutritious vegetables sa ating bansa. So, una-una dahil it is rich in vitamin A for our good eyesight. Wow. Oo. Vitamin E, and it's rich in vitamin E and antioxidants. So, yun yung sikreto para mag-prevent ng mga wrinkles at magpaganda ng ating skin. Yes. Opo, rich in vitamin E pala siya. Yes. Oo. Kailangan ba natin yan, Sir Darin? Hindi ko na kailangan yung punong-puno na. Punong-puno na. Vitamin E. Okay. So, ayan. Dahil nga rich siya in antioxidant, nakakatulong din para matreat yung mga inflammation, mga sakit-sakit sa katawan, like yung arthritis. Nako, Daryl, sa'yo Yan, yan. eh. Para sa'yo to. Arthritis yan. Yes. Ayan, para sa Ayan, Para sakit kay sa Daryl tiyan. pala to ulit Kasama eh. din yan. Sakit sa tiyan. At rich in fiber din siya. So, yung mga digestive problems natin, like yung diarrhea, constipation, makakatulong yan para pag kumain tayo ng saluyot.
Tsaka yung parang yung sticky consistency niya kahit naluto na siya. So makakatulong pa rin para pag kumain tayo nito, makakatulong para magamot yung mga sakit-sakit natin sa tiyan. Okay. Mas Nakakatulong pala yung madulas niya. Basta yung medyo slimy, Oo. iba, no? Tapos Ano according ba bang ibang slimy? slimy. Oh, Ayan, okra. Na, Diba? okra. Yung saluyo, yung dati alokbati. Di ba yun? Slimy Kaya din yun. slimy siya. Lahat na madudulas nakakagamot. Yes. Yes. At saka masustansya. Ayun. Ayan, at saka according din sa study, meron itong may anti-inflammatory property. Bukod nga dito. Pamamaga. Ayan. Tsaka nakakatulong sa pag-prevent ng cancer. Kasi meron na parang may na-discover sila na parang anti-tumor property sa luyot. Ayun, Pag para kinain. katubuan ng mga hindi maging active yung mga cancer cells. Yes. Wow. Makapagtalim din yan sa amin. Oo nga. Yan. Pwede. Magbaon ka na. O Magbaon yan ka ang na. kainin natin. Ito. Ano ba yung ano ba yung sa Ito dahon yung ba? dahon niya eh. Oh. Tsaka- Yan. Makikita natin sa picture. Ayan. Yung leaves niya. Yan. Ayan. In fact, pwede rin ornamental yung mga flowering design. Maganda Yes. May bulaklak siya, no? Ayan, yung plant na to is 2 to 4 meters in height, yung taas niya. Tapos may 5 to 15 centimeters din sa length. Tapos yung sa saluyot flowers, kung makikita natin, yun yung yellowish na may 5 petals Okay. sa gitna. Ayan. Oo. Tapos yung bunga nito, ayan yung nasa right side ng picture. Ayan. Yung parang Maliliit lang yung buto niya. nasa loob yung buto. Parang Yun yung pechay, no? Parang yan yung pechay. ginagamit para makapag-produce tayo ng saluyot. Yun. Okay. So, hindi siya katulad ng ibang plants na maitatanim natin through cuttings. So, yun, yung buto talaga yung ginagamit para makapagtanim. May natawa ako dun sa ano. Bakit? Kaya Ano sabi pala mo? madaming gwapo at maganda. Wow naman! Ilocano si Sir. Hoy. Ilocos din po, Ilocano din po ako. Kailan pa? Ngayon lang. Kailan pa? Kaya pala ako ganun. Lumipat na rin ako eh. Ano, may pat ka? Okay. Oo. Puro kayo, ano? Sige lang. Ayan, tapos dagdag trivia rin pala kasi ito, dahil nga rich in fiber siya, so source material siya para doon sa paggawa ng sackcloth. Yung mga ginagamit natin sa mga grain commodities like yung mga mais, yung mga yung mga lalagyan ng mga ang tawag dito. Yun, yung mga Majar, mga bag, pwede ba Oo, yan? pwede siya. yun. Mga woven dami pala. fabric. Oo. Ayan. Samantala nagkakalat lang yan sa atin. Minsan nadadaanan mo sa kalsada, tabing kalsada eh. Minsan tinatapas-tapas na nga Oo, lang. tinatabas ng pagdamo eh. Hindi alam. Oo, pero maintain natin yan. So, alam na natin yung itsura. Napaka-nutritious Ang dami pala pang uses. na. Oo, di ba? Yes, yan. Yes. Okay, so simulan natin. Ang isang pwede ninyong lutuin out of the saluyot. Yes. Ito po ang isang recipe na pwedeng pampamilya, pwedeng merienda, pwedeng ulam. Alam nyo, pag yan ang naging ulam nyo, ang dami yung kanin na makakain. Oh, parang hindi ko nasasabayan ng kanin yan. Yan na lang. No. Oo, parang pamerienda. Okay, Ayan. Okay Abot na kayang palabasa. budget. Yes, with saluyot. So, ito po ang ating ingredients. Kailangan natin ng mantika, ng asin at paminta para pampalasa, isang dakot na dahon. Dahon lang po, hindi kasama tangkay. Dahon ng sayote. And then, tigka kalahating tasa cornstarch, saka, yung APF, all-purpose flour. Yes. Okay? Kailangan natin ng 1 hanggang 2 itlog. At itong itlog na ito, pag binatiho natin, maganda rin kayo ng tubig na malamig. Yung may yellow na konti na tubig. Tapos, bubus-buhusan nyo yung itlog habang binabate. Nagkakaroon ng filler. Parang gano'n, namamaga siya. So, mas nadadami ang itlog. And then, kailangan din po natin ng 5 tasang kalabasa na hiniwa ng pahaba. Optional naman, ito. Pwede nyong dagdagan ng konting kamote na hiniwa din ng pataba, pero mas mataba siya. Para ipapwesto natin siya sa ibabaw. Natago lang dyan, kaya ganon. Pero, tsaka hibi, yung pula, pero hindi sobrang maliit na dried na hipon. Optional. Optional yun. Optional. Okay? Ngayon, ang gagawin na natin, hiwain na natin kalabasa ng pahaba,
At saka isasama natin yung cornstarch, yung all-purpose flour, paminta, asin, itlog, and then haluin po ng haluin at isama na yung cornstarch, isama na pala natin. Isama nyo na po yung iba pang sangkap. And then, magpapainit na ng mantika at ipiprito lang po yan. Hanggang sa malutong na siya. Yun. So, yun na po. Yun na, Ating sarap, crunchy. kalabasa with saluyot. Ayan, ayan. Ayan, Okay. nako, ito, yung sa second recipe natin, baka magugustuhan to ni Sir Wilson Lazaro. Ayan, yung sa akin ay nasa kabila. Oo. Pero, yan yung pangalawang slide. Oo. So, bibigay yan ni Miss Cherry. Okay. I'm sorry, walang hugas dito. Okay. Ayun, ang sa akin is dinengdeng na saluyot with tinapa. Wow. Ingredients natin dyan is yung Parang galunggong yung nakalagay eh. Oo. Hindi, tinapa yan. Galunggong na tinapa. Tatlong pirasong O, di mo? smoked galunggong na tinapa. Talagang Then, tinatlo mo ah. okra. Tapos tomato na hinog, yung Oh. pulang-pula siya. Then, Kamatis. saluyot leaves. Then, ampalaya na isang pirasong ampalaya, sibuyas, at saka sitaw, at saka bagoong. Wow. Wow, bagong isda. Oh, sarap. Yan yun. Yan. Paano ba ilulutuin ang dinengdeng na saluyot with tinapa? Una, doon sa kaserola natin, maglagay tayo ng 3 cups ng water. Nahugas. Kala ko hugasan pa eh. Okay. Then, maglagay tayo ng 3 cups na water. Then, pakuluan natin. Kasama dun sa pagpakulo yung sibuyas, kamatis. Then, kapag kulong-kulo na, ihulog natin si Saan? sitaw. Sa at saka- hagdan? Hindi, ihulog natin doon sa kumukulong tubig. Yan. Si sitaw at saka si ampalaya. Kapag ka medyo malambot na si sitaw at saka si ampalaya, ilagay na natin si tinapa. Then, si dahon ng saluyot. Sa ibabaw. Sa ibabaw. Then, kasama na din doon yung bagoong. Tapos, timplahan natin. Pagka okay na, at luto na rin yung saluyot, pwede na nating ihain. Kumain na tayo. Mabilis lang pagluto ng Ganun lang. Wow. Yes. Sarap yan, sarap. Susunod, Ayan. ito ang sumunod na slide eh. Paano Oh. ba yan? Kasi yung slides ko na doon sa may table. Kaya wala. Sa dulo. Yes. Okay. Ayan, sa mga mahilig sa maasim dyan, ito na ang paksiw na saluyot. Yan. Wow, ngayon ako Ayan, makakatikinan. abot kayang budget talaga to. Oo. Ayan, yung mga ingredients dito is, yun, isang bundle ng saluyot. Ang gagamitin lang natin is yung leaves. So, yung, piliin natin yung bata. Medyo bata. Ayan, isang bundle. Tapos, vinegar. Ito option lang to. Kung ang pangpaad ng alat dito is bagoong. Pero kung wala tayong mahalap na bagoong, ang alternative natin is patis. Ayun. So, yun. Pang-abot kayang budget talaga. So, yun. Yung garlic, onions, pamintang durog, tapos pwede rin tayong mag-add ng magic sarap para mas malinam naman. Wow. Optional lang naman. Ayun. Oo. Commercial. Tapos, ayan, 2 cups ng water. So, paano natin gagawin to? Una, sa isang kaserola, Nahugasan na yan ha. Nahugasan na. ayan, maglagay muna tayo ng 2 cup ng water. Parang just to cover lang yung leaves ng saluyot. Hindi kailangan na yung masabaw talaga siya. So, yun. Tapos, i-add natin yung crushed garlic, yung diced onions, tapos din yung pampalasang magic sarap at yung pamintang durog. Ayan. Tapos pakuluan natin. And then, tsaka tayo mag-a-add ng either bagoong, kung walang bagoong ay patis. Tapos, yun, siguro mga 1 tablespoon lang nung patis para medyo mag-blend lang doon sa hindi purong asim yung matitikman natin. Yan, So, ganun ba yun? ayan. Tapos pwede natin i-add yung saluyot leaves at hintayin natin na medyo maluto siya. Tapos ipanghuhuli natin yung vinegar. Ayun. Ayan. Kasi para hindi masyadong kumulat Maasim. yung dahon eh. Kaya iuhuli kumukulat ba natin. yun? Okay. So, ayun. Sarap. Oo. Ayun. Tapos sa halagang 30 pesos lang makakain na yung tatlong tao. Wow. Pwede. Itong budget na 10 to. piso lang din, Oo, no? pumapatak na 10 piso lang per serving. Yeah. So, yun, sa mga, mga medyo tipid yung, Magkano, title magkano? 30 pesos. Mas mababay sa akin, 20 lang. Benta lang. Oh, 44. wow. 44. Kaya lang, kakain na doon, 2. Ganun din, 10 piso lang din. ganun din. So, ayun. Okay. Ayun, masarap na paksiw
Sis! Wow, sarap. Simple lang yan. Pwede pa tayo mag-add ng mga iba pa. Pero, Iba pa. pero dun sa mga kung ano lang yung basic na makikita natin sa mga bahay-bahay natin, ayan. Pwede nga. side tayo dish. makagawa. No. Okay. Next naman po. Yan, nako, ito na, Sir Wilson Lazaro. Ito yung dinengdeng at labong. Yan. Special day kasi ito. Actually, isa sa mga recipe ng nanay ko to. New version po ng nanay ko to. Ayan. Kailangan po natin yung isang 2 cups na labong, yung 250 grams. Ayan, Ano ba yung mabibili labong? natin yan. Ano ba yung labong. labong? Ang labong po ay makukuha sa kawayan. Yung maliit na kawayan o yung bagong sibol na kawayan. Ayun. Ang Di ba ginagawa po tumitigas? dyan, aasin mo lang yung bala, tapos pakukulaan mo. Ayun. Kasi Yun na, may malambot technique. na siya. May technique kasi yung pagluluto ng labong eh. Ako, bumibili lang ako sa palengke, luto na yun. Hiwa-hiwa na. Yun. Hiwa-hiwa na. Huwag na natin problemahin yan, sa palengke na lang po tayo bumili para ready to cook na yan. Tapos? So, 2 cups na labong, and then yung isang taling saluyot, kailangan natin ng bawang, luya, and then yung bagoong na pang timpla, and then tubig. So, pakuluin muna si tubig sa kasirola. Pag kumulo na, ilagay po yung bawang at saka luya. Siyempre, titimplahan nyo pakuluan nyo ng mga 5 minutes, saka nyo po ilagay Para yung labong. lumasa. Okay. Tapos pagka kumulo na yung labong, tignan nyo kasi medyo matigas pa yung nakakuha natin o nabibili natin sa palengke. After 5 minutes ulit, timplahan na natin ng bagoong. So, depende po sa panlasa nyo. And then, pag natimplahan na natin, lagyan nyo po yung sisaluyot for 2 minutes lang kasi mas masarap ang saluyot pag hindi overcook. So, yun na. Pwede nyo lang Pwede na. Oo, yun. So, trivia lang po. Kasi dalawa tayo nag-serve ng dinengdeng. Saan ba nakuha ang dinengdeng? Bakit ba tinawag siya dinengdeng? Yan po ay Sabi ng mga taga sabi ng mga taga Ilocano. Kasi ang dinengdeng ay parang sinabi niya or isang tawag ay inabraw. Yes. Yun, inabraw ang ibang tawag po. Totoo Tama yun. po, Sir Wilson. Tama yun, tama Ayan. yun. Ang ibig sabihin lang, pag dinengdeng, yun ang pangsabaw niya is bagoong na patis. Yun. Pero may sinasabing pinakbet. Ang pinakbet kasi pinaghalong-halong maraming gulay. Pero ang dinengdeng, may sabaw. Maraming Yes. sabaw. Yun ang pagkakaiba naman Tama sa yun. pinakbet sa dinengdeng. Oo. Tama po, Sir Wilson. Kasi Yeah. ang pinakbet na Ilocano ang pinakbet hindi yung mga kuwala Yes, dito sa Metro oo. Manila. Ayan. Ang pakbet, sabi nga, Yun. ay puro talaga, maalat yun. Mhm. Puro, hindi siya hinahalo ng tubig. Yes, oo. Sama-sama na lang yun. Sa kunyari sa palayok, lagyan mo na lahat doon. Yes, Sibuyas, kamatis, bagong na isda. Tapos sa ibabaw, lagay mo na din yung ampalaya na maliliit. Ihiwain mo lang na ganun yun na hindi mo tutuloy. Ako, paborito ko yan. Hiwain mo lang. Ganun din yung eggplant. Hiwain mo lang na 4, di ba bilog? 4, ganun. Pero hindi siya tutuloy yung hiwa. Yes. Ganun lang. Parang ganun kumuha lang. lang. Ganun. Puro ganun, pati ang palaya. Tapos lagyan mo, kung okra. Yun ang talagang Ilocanong pinakbet. Yan, Kailangan sarap. tayo makakain sa palayok na Ay, hindi teka, sa sinakalimutan ako. Lalagyan nyo yun ng kamote. Yun ang masarap. Yun ang pinaka-old version talaga ng pinakbet daw. Panahon ni... Next. Okay, Gabriela Silang. Ay, Yan, gabi pinakbet. sila. Okay, paano naman itanim yan? Para hindi na ka Yan. nagagastos. Yan. At kabuhayan mo pa. Actually, ang pag-usapan lang muna po natin kung paano easily itanim to sa likod ng bahay o sa bakuran. Kasi yung may industrial grade, yung talagang malaki na plantation, ibang usapan niya. Pero mamaya, may didiscuss po ako, konti lang. So, ngayon po, simulan po natin ang land preparation. So, kailangan po nito medyo loamy soil. So, medyo malapot-lapot. Tapos, partly, may organic tayo. So, ang formula po nito, 1 part yung soil, yung loamy soil, 1 part organic compost or fertilizer, tapos 1 part yung rice hull o yung ipa. Okay. Bakit? Kasi kailangan magkaroon ng, maging moist, matapos tubig po kasi itong saluyot eh. Okay. So, kailangan after nyo po diligan, after nyo po itanim, dapat merong nagpe-prevent ng init na nagpe-penetrate sa lupa. Okay. So, yun po yung una natin gagawin sa pag-prepare ng lupa. Next, yung buto po ng saluyot, ang pinakasimple pong gawin dyan, lagay nyo sa tissue. Kasi sa buto nyo tatanim to, hindi po pwede cutting. Yung cutting. So, yung buto, lagay nyo po ng kumukulong tubig. 10
10 seconds lang. Bubuhusan nyo sa tissue, lalagyan nyo yung tubig. So, for 10 seconds, after that, malamig na tubig. So, may ganun ginagawa. Kailangan kailangan medyo lumambot siya. Tapos, lagay nyo para maging moist siya, yung iba nilalagay po sa Tupperware o sa Ziploc for 24 hours. The following day, pwede nyo na po itanim. Ang spacing po niyan ganito po. Dapat yung height ng tanim nyo at yung lupa nyo around 10 centimeters, maikli lang yun. Ang gaps po niya, kasi bago mo i-transplant, In between. bago nyo i-transplant, mas maganda talaga sa seedlings nyo. Pero kunyari, diretso, sa seedbed na, ang difference po kasi, pag sa seedbed, mas prone ka tayo sa pest, prone tayo sa weather, sa ibon, yan. Hindi ka sa seedlings kasi mas maganda po kasi ang seedlings neto, medyo shaded area. Okay. So, hindi direct sunlight muna. Kasi, sa bagay, kung gusto mo moist yung lupa mo, prevent natin direct sunlight muna. So, the following day, pwede nyo na po itanim for the next 4 to 5 days, saka po natin tinatransplant to. Mabilis lang. Tapos, pag tinatransplant naman po natin sa seedbed, kailangan po, pagka mainit po yung panahon, 20 centimeters high po yung bed. Tapos may kanal po yan sa gilid. Naka-mount, okay. Yes, naka-mount. Katulad po na sinabi ko, 1 part soil, 1 part compost, 1 part yung ipa. So, ang clearance po niyan, 10 to 15 centimeters yung clearance niyan para maganda yung proper spacing. So, yun po. Tapos, after 30 days, pwede nyo na po simulan mag-harvest. Wow. Ang tip po dyan, fertilization. Ang maganda pong fertilization yan, since madahon po yan, yung iba, syempre, pag alam ng down, urea. Pero sa mga kaibigan po natin, nag-aalaga ng baboy, manok na gumagamit po ng technology, yung mga manure po nila, tsaka yung mga pinaghugasan po sa kanila, pwede nyo po itigil. Yun na lang. So, bigyan ko lang po kayo ng ibang konting tip. Yung urea po, magandang source po niyan, urine. So, yung urine, yung talagang normal na liquid waste ng Jingle. Ayun, yun na lang. Tapos, so yun na po. Tapos, every time na hindi talaga mapigil. So, every time nag-harvest tayo, that's the time na nagre-replenish po tayo ng nutrients sa lupa. Paalala ko rin po, meron po tayong 3 normal na problema sa luyot. Yung mga pest. Ito yung spider mites. Mamaya, Ngayon na. Pakita na natin yun. Nakakapuso tayo sa oras eh. Sana po, wait lang. Ito yung mga pest. Yes, common pest po ng saluyot to. So, kumbaga, papakilala natin sa kanila para Para alam nila kung paano i-treat kaagad. Iyan yun. Oo. Ano yan? Ang tawag yan sa tawag? pesting yan po yung mga spider mites. Ang normal pong ginagawa, sa liit po neto, yung mga butas sa dahon ang sinisira neto. At pag ito na butas, syempre nape-prevent natin yung production ng chlorophyll, yung photosynthesis, nasisira natin yung halaman. Next, sir. Zoom in natin. Yan. Ayan yun. Sa microscope, yan po itsura ng spider mite. Okay. Ang ganda ng kulay niya, no? Ang ginagawa po nila para sila nagsispool ng web. Oo. So, likod po ng kakagalaw, yun nasisira nila yung structure ng halaman. Malikot pala yan. Kulay red. Next. Ito po ito po yung cutworms. So, katulad po sa pangalan niya, kinakain po nito yung mga dahon-dahon. Yan, kaya naninilaw. Yes. Wala na. Okay, next. Yan. Ayan yun. Lastly, ito yung sa ugat naman, ito yung nematodes. Sa nematodes naman po, ito po yung Ayan. tsura ng nematodes natin, ang pinupunti na po nito ugat. So parang yung nilulusaw yung mga ugat, so nahihirapan yung mga halaman kumuha ng nutrients galing sa lupa. Okay na yan. So nangyayari po ngayon sa nematodes, mapapansin niyo po yung dahon umiikot, parang tuyo. Green pa rin naman siya pero parang nagsishrink. Talagang umiikot. So pag-check niyo po natin yung lupa natin sa nematodes, pero karamihan ng mga problema to may solusyon po tayo. Isa pong malakas dyan since malakas po to sa FPJ eh. Hindi po to ang probinsyano, ito po yung basta napaganon ako FPJ. Juices. Okay, fermented plant juices. Normally nakukuha natin to sa mga fermented manure ng kabayo, baka. So, tapos since may mga bacteria dyan, pero may tip kung wala ka naman makuha ng mga manure ng mga cattle na to, Yakult. Kasi pinakamagandang bacteria na pwede nating yung probiotic kumbaga, yung lactobacillus. So may formulation po tayo niyan. Kung interested po kayo, may mga videos na po tayo kung paano, tsaka tips, pwede po kayo tumawag dito sa office kung paano ginagawa yung probiotic, ginagamit Yakult, molasses, at OB. Yun na lang po yung dilig nyo, pati po yung mga nematodes.
Yari na. Yari na yan. Yeah. Shoutout din kay Kapoli, yung kaibigan natin nagluluya sa Santo Tomas, Batangas regarding sa nematodes. Ayun. Yan. Thank you. Yan po ang ating Siksik sa Liksik segment. At now, batiin na natin yung mga kanina pa naghihintay Yes. sa Oo, atin. naghihintay na sila. Oh, Oh. thank you for bearing with us. Thank you. Okay? Ayan. Oh, ang dami na nila. Yung kanina yung si Sir RK Legao. Good afternoon po. Esperidon. Badsyoko. Kanono. Esperidon, yun na. Si Mama Ripic Marshall, good afternoon po. Team Matobi, good afternoon. Yan. Jonathan Reyes, good afternoon. Sir, ano yun? Dali. Dali Diaz Castro. Highly recommended. Thank you po. Dennis Umanda, Mercari Good, PNT Matobi. Yan, Yes. Ma'am Divina Kahindi Apostol. Hello. Hello. Yes, hello. Chaco Guevara, Peña. Elijah Nolasco, good afternoon po. Jing Merto po. Benjamin Legarde, good afternoon team. Ato V. Sam Samson, Yes. Risa Pagpaco, hello. how are you? Yan. Johnny Maniebo. Gerson Mancha. Jelly Cabanes. JM Pacheco, John Bayani, Wade De. Aba, sige. Good afternoon po sa inyo lahat. Michael English. Yan. Ayan Ayan. team. John Sanchez, Liberato Jr. Umangay. Jason Gonzalez. Curly Abero, Yes. Hello, Ninan. Ryan Mendoza. Villa Vicencio. Good Yes, afternoon. Ate Judith. Good afternoon po. Namin malungkot ka na ngayon, ma'am. Jan Jacob Santos Cruz, good afternoon. Yan. Sir Yan. Richard Hernandez. Yan. Ayan, Tix Diaz. Incognito. Ayan. Alvin Montesilio. Social yung kanyang kambing ha. Pinakakain niya ng dragon fruit. Wow. Ang galing natin. Clara, good afternoon. si Yes. Sir Wilson Lago. Ayan. Ayan, sabi, kaya pala na madaming gwapo At magaganda. sa iyo. Oh, ayan. Magandang yan. Si Jerry Encarnacion Dalacan. Hello, Ato V. Natanggap ko na at sarap ang baboy ko sa mixed feeds na ginawa using your suggested mixture. Maraming salamat po. Congrats po. Naman. Sabi ni Jay Encarnacion Dalacan, wapo, kuripot nga lang. Hindi po kuripot ang Ilocano. Marunong lang pahalagahan ng pinagpagura. Tama. Yes, tama naman. Braulio Traqueña. Yan. Si Wilson Lazaro, sabi po niya, masarap Masarap yan. yan. Yes. Napakarami po. Richard Opo. Benevista, good afternoon. Roberto Simanes, I mean. Yan. Tama. Divina Kahindi Apostol. Inabraw tawag namin sa Cagayan. Sarap niyan. Yon, yung sinabi nating dinengdeng. Next time mag-posting kayo ng mga recipes nyo. Oo, Yes. yes. I-feature po natin yan kung meron po kayong secret recipe. Oo, yes. Opo. Yan. Welcome po yan sa amin. Steve Bangleg, DVBF Sales. Rico De Luna. Good afternoon. Polinar Viluan. Martin Oteda Miao. May branch kayo Mindanao, ma'am. Resellers lang po. I-message po namin kayo. I am Ayan. Pilar, good afternoon. Yes. Good Ayan. afternoon. Okay. Para po sa mga gusto pong makanood ng aming replay, Yes. pwede nyo pong kaming i-follow sa aming Facebook account. It's www.facebook.com/atovinanotech. Tsaka kung meron din po kayong YouTube account, pwede nyo rin pong panoorin ang mga replays namin doon. It's www.youtube.com/atovinanotechnology. At wag nyo pong kakalimutan mag-hit ng subscribe tsaka Yes. follow. Yes. Para po man-notify kayo sa mga bago po naming technology, bago po naming na-discover, tsaka sa mga bago po naming discussion. Wag po kayong mag-alala, libre po yun. Ayun. Yes, free po yan, kaya don't forget to press subscription. Ayan. Okay, maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po nabahagi namin ang konting kaalaman sa inyong lahat hanggang sa susunod na araw ng Sabado. Yes. At saka, Happy Valentine's po! Happy Thursday po! Yes, remember, Team Atobi will continue to educate, Share! And Inspire others! Bye-bye! Happy Hearts! Noon ay mahirap mag-alaga at kumita, ubus pa ang oras sa maghapong paggawa. Alagang hayop at pananim, pilit na pinararami, kahit madalas malugi, kunwari ayos lang.
Ang masaklap lang pare ko sa buhay na ito. Hindi na nga kumikita, ibig pang ipasara. Kami mabaho raw, maingay at malangaw. Sumbong ng kapitbahay na nagtungo sa barangay. Dahil kailang kumain itong aking pamilya, hindi sumuko, hindi nanghina ang loob. Determinadong ituloy, nasimulang kabuhayan, humanap ng solusyon, siguradong mayroon. Tanong dito, tanong doon, ako'y hilong talilong na. Pati internet pinagot sa katatanong, hanggang sa matunton mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh, Atovi, Atovi Technology, 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 Atovi, Atovi Technology. Ngayon ay totoong kumikita na ako, wala ng kapitbahay na nagre-reklamo. Pagkat sila'y nahikayat mag-alaga at magtanim, aanihin pagkain, malinis at ikas. Dahil sa technology lahat ay kikita na. Tanong dito, tanong doon, ako'y hilong talilong na. Pati internet pinagot sa katatanong, hanggang sa matunton mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh, Atovi, Atovi Technology, 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 Atovi, Atovi Technology. Sariling atin ata to, Atovi Technology.